nakita po natin na yung binigay niya na mensahe is to encourage us what is worship. Amen po ba? How to worship our Lord. So, sabi ko kay sir, pwede ka mag-exhort sa Sunday? Sino sabi? Ganon po siya kare. Sabi ko kung pwede lang, di po ba? So, mas maganda yung, kasi nga mahalaga, mga lalaki dapat na nakatayo, di po ba? Mga turo, mga aral. So, kailangan talaga sila po stand up sila, hindi po babae. But kung wala namang lalaking nakasandok, Lois, kung wala namang lalaking nagmimiti, nagnanais, tumayo, di tayo muna tayong mga babae. But then, praise God, dahil nakita naman natin yung heart niya. Di po ba? So, pag yan ay lubos na nagpahalaga sa nais ng Diyos sa mga lalaki, sa mga tatay, eh, bibigyan pa rin ng Lord yan ng karunungan at katatagan na magamit din ng Panginoon. Mas mahalaga, church, yung ginagamit tayo ng Diyos. Hindi tayo ginagamit ng kaaway. Amen? Kaya, purihin ng Diyos sa kanyang buhay. Ako po'y natutuwa at nagagalak dahil minsan yung nahihiya tayo lumapit eh. Nahihiya tayo magturo, nahihiya tayo magsabi. Wala naman, sabi mo nga, kung nagsasamba ka sa Diyos, wala naman dapat tayo, hindi na dapat tayo mahihiya eh. Amen po ba? Kaya, yun po, narinig nyo paano magsamba, magpuri. At paano po yung dapat gagawin kung kaya kung yung cellphone nyo, kailangan yun, put aside natin yan dahil po, ayun lang laging sinasabi na dapat, pagdating sa pagsamba, bigyan natin palaga ang oras at panahon ng ating Diyos. Amen? Kaya, yes, amen. So, yun po, mga kapatid. Hindi ko alam ngayon kung ano pong nais ng Diyos na ipahayag. But then, patuloy pa rin nagmimiti ang Diyos na maturuan po bawat isa sa atin. Dahil po ang nais ng Diyos na makaunawa ang lahat na this end times, the time of the end. Yung last Sunday po, ang mensahe po is it's about time. Sino po nakaalala ng last Sunday? It's about time. Amen po ba? So ano pong it's about time? It's about time to dedicate your life to the Lord your God. Amen. It's about time to give all the best para sa Diyos. Amen. Kaya hindi pwede na, hindi nyo narinig yan ng katuruan sa lugar na ito. Bagkus paulit-ulit na lang na papaabot na huling kapanahonan na bawat babae at lalaki dapat po magkaroon ng karunungan at kaunawaan pagpatunggol sa panambahan o paglapit sa Diyos. Kaya hindi rin nagkulang ang Diyos sa atin lahat eh. Amen po ba? Wala pong mangyayari sa ating mga buhay kung ating buhay spiritual ay hindi natin binigyan pahalaga. Amen? But when we gave the time for the Lord, ito po yung isang bagay na makakagawa tayo ng tamang lakad hakbang sa Diyos. Kaya tingnan yung mga katabi nyo. Sila po ba ay nagmimiti rin makasunod sa Diyos? Sige po, pakitingin. So anong nakita nyo? Nagmimiti ba? Amen? Yun po ang dapat makita sa atin yung may galak tayo pagdating sa panambahan. May galak tayo makita ang bawat isa. Dahil po itanda ng may bunga ka ng Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya hindi pwedeng walang galak ang mga totoong mananampalataya. Dahil the Spirit of God dwells inside of us, it means you have joy, you have peace, you have gladness, one of the fruit of the Spirit of God. So may kapayapaan ka. Kaya yung beauty na binigay niya ng Diyos sa atin, hindi na po mapapaaram yan. Because God's people, yun po yung tatak natin. Lagi tayong may galak at sigla sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya, lapit muna muli tayo sa Panginoon para po magkaroon po ang Diyos ng kalayaan na makapagpahayag ng katotohanan at buong katotohanan lamang. Tunay nga po, Diyos, sa lugar na ito, Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat.
Salamat na rito pumuli ang iyong mga anak, O Diyos. Ang pamilyang ito na hinirang pinili mo sa kapanahunan ito, O Diyos, sa lugar na ito. Salamat sa bukas na langit, O Diyos, na ang bawat isa, O Diyos, nagmimiti makasunod. Lalo na sa panambahan, Panginoon, salamat, O Diyos, na may mga anak ka, Panginoon, na patuloy nagbubukas ng langit para ang bawat isa makalapit ng malaya sa iyong paanan, O Diyos. Kaya thank you so much, Father God, for your only begotten Son, Jesus Christ, our Lord, our Savior, our Redeemer, our Healer, our Deliverer. Napakabuti mo, Panginoon, na pinagkaloob mo na sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Na ang banal mong Espiritu Santo, ito po ang binigay mo na upang patuloy, magturo, magbigay ng encouragement, O God. Magkaroon, O Diyos, ng buhay sa bawat isa. Yamang itong nais mo, Panginoon, na mamuhay kami na kasama ang iyong presensya, O Diyos, sa panahon na ito. Kaya Lord, thank you so much for the spirit of wisdom, for the spirit of understanding. Anoint every ears here, Lord God, na makarinig, makaunawa, magkaroon, O Diyos, ng bukas na kaisipan patungkol sa panlangit na bagay. Yamang ito po ang minimiti ng church na ito, Lord, sa lugar na ito. Lumalim pa, makalakad ang bawat isa sa may pagsunod, na may galak, sigla, at tagumpay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, again, balik tayo sa buhay ni Daniel. Si Daniel na naman. Hindi tayo makaalis kay Daniel. Pero glory to God dahil ang Diyos po ay patuloy na magbibigay yan ng karunungan para maunawaan natin na sometimes just because kailangan natin po na magkaroon tayo ng word of encouragement sa ating buhay, every powerful word that God has given to us. Sige, balikan natin si Daniel later. Hallelujah. Sino po naniniwala dito na kung hindi ka naniniwala sa iyong sarili, wala ka maabot at mararating? So sabi nga ng salita ng Diyos, amen po ba? Believe in yourself. Nariyan po ba kayo? Bakit nawawalan tayo minsan ng galak o sigla? Bakit po wala na po yung mga bagay na nilagay na ng Diyos sa ating mga buhay? Amen po ba? Kailangan po natin magkaroon ng kagalakan. Just believe in yourself. Because if you have God, if you have Jesus in your life, then you know who you are in Christ. Sabi po ng Philippians chapter 4, Pilipos, ito po yung believe in yourself. Amen? Philippians chapter 4 verse 13. Ano po sabi dyan? Ang lahat ng ito'y magagawa ko, yun, believe in yourself. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin Have you heard? Naintindihan po ba natin, binabasa natin ngayon? Marami sa atin hindi tayo naniwala na tayo po may kakayanan, may kapangyarihan. Kaya lang magkaroon ka lamang ng ganyang power. Hindi tayo powerless. Powerful po ang mga anak ng Diyos kung siya nanatili rin nanampalataya ng Diyos ay sumasa kanya. Believe in yourself that Jesus is in you. Amen po ba? Kaya nga ang lahat na ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So ang kaloob saan mula? Yung mga katuwiran po nating baluktot, sabi mo, Pastora, natatakot ako mag-share. Nahihiya ako mag-share about Jesus. Kasi hindi ko kaya, wala akong alam. Ang alam ko mga pastor lang. No, all of us. God has given the authority. Acts 1:8. You have the power and authority. Kailangan naghari na ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo. So wala na dapat tayo ikakatakot at pangamba kung ano man ang ginapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil ang kalooban ng Diyos sa bawat isa ay magamit ng Diyos. Amen. Kaya yun po mga kapatid, na believe in yourself. Ang nangyari kasi, nawawalan tayo ng lakas. Dahil nanampalataya tayo na hindi natin kaya. Manampalataya ka na kaya mo magbahagi kung ang buhay mo na hawak sa klaw na ng Diyos. So, punta tayo sa Hebrew.
Believe in yourself. Yes. Pero yes. Nire-remind muna kayo. Mamaya na tayo magkwentuhan about kay Daniel Loret. Amen? 35 to 36. Hebrew. Oh. Nawawala. Okay. Kaya huwag kayong mawawala na. Parang tulog na naman kayo dyan eh. Gising na gising. Maga na. Kaya huwag kayong mawala na panampalataya sa Diyos. Sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. So may pangako ang Diyos. Do you hear that? Kaya believe in yourself. You believe only if you have faith. Yun po yun. Kaya lang, kung wala kang pananampalataya sa Diyos, na mayroong Diyos, hindi ka talaga maniwala sa sarili mo na kaya mo. Kaya mo maggawa ng mabuti, kaya mo gumawa ng mga bagay na kamangha-mangha, kaya mo magpatuloy sa paglilingkod, dahil walang mahirap at walang imposible sa Diyos. Do you hear that? Hindi kasi matanda na ako, senior na ako. Sino senior? Wala po sa senior. Wala po sa seniority yan o wala po sa bata pa. As long you believe, you have faith in God, God can move mountains. Yun na nga yun, no? Kaya huwag kayong mawala ng pananampalataya. So, ang faith na pakalaga sa bawat mananampalataya. Sa bawat isa. Sa Diyos sapagkat dakila, naghihintay na gantimpala para sa inyo. So, mayroon pala reward. Hello, church! Mayroong gantimpala ang bawat isa na sumunod sa Diyos. Yung great reward ang antayin natin. Yung eternal life with God. Is that a great reward, church? Sa talo tayo pag hindi tayo magpatuloy. Talo tayo, talunan tayo, dahil putaktihin tayo ng gawa ng kaaway. Dahil po mayroon na siyang karapatan ikutin at ikutin ka at laruin. Kung wala ka ng faith sa Diyos. Amen? So again, buksan natin 2 Timothy. Pinapatatag lang ng Diyos yung inyong sarili na kaya mo yan. Amen! Hallelujah! 2 Timothy 1:7. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos, believe in yourself, church, ay hindi Espiritu ng kahinaan, ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Ganon ka na ba? So, pakitanong katabi kung baka hindi narinig sinabi ni Pastora, ganon ka na ba? Naintindihan niyo po ba? Yun po yun. Nasa pagkat hindi ka binigyan ng espiritu timidity, no? O espiritu ng katamaran, o espiritu ng kahinaan. Sabi diyan, binigay sa atin ng Diyos ang hindi espiritu ng kahinaan, ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan at pag-ibig ng pagpigil sa sarili. Pag-ibig, pagpipigil sa sarili. So, kailangan may self-control. Kasi yung mga tao ngayon, kung wala ka pagpigil sa iyong sarili, nanguumbag na agad. Nagagalit na agad. Naiinis na kaagad. So, ang mahalaga po pagpipigil sa sarili. Yun po ang nais ng Diyos sa atin. Kaya believe in yourself na transform ka na ng Word of God. Believe ka in yourself na naghari ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Ikaw ba yun? Nariyan ka na ba sa yugto ng buhay na yan na pinagharian ka na ng Espiritu ng Diyos? Are you there? Romans chapter 8, verse 37. Sige. Marami tayong binasa ha. Pag wala pa kayo sa ganyang, may problema ka talaga sa pag-iisip. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Ano po yan? 8:37. Sige. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sino yun? Kaya nga hindi, apart from me, you can do nothing. Sino po yun? Si Jesus. Kaya ang iyong relasyon kay Jesus Christ, kailangan nyo paigtingin. Hindi dyan na muna siya, okay naman ako ngayon. No. Anytime, any moment of the day, continue to speak to the Lord, talk to God, commune with God, para po na yung believe in yourself na ang Diyos na naghahari na sa buhay mo, hindi kanya papabayaan dahil mahal tayo lahat ng Diyos. Amen!
Isip mo, hindi na ako mahal. Wala na akong halaga. No, isip mo lang yun. Pero ang nais ng Diyos, sabi po nga dyan, sa pamagitan niya, nagmamahal sa atin. So, ang Diyos hindi nagmamahal sa pag-ibig sa ating lahat. Amen? Hallelujah. Joshua 1:9. Ang dami ang dami pong mga bagay na pinapaalala ang Diyos na believe in yourself. Sino wala pa rin believe sa sarili niya? Yung lagi lang nang hinaan ng loob. Lagi na lang lupay-pay, bagsak, lagi na lang zero. Wala ka nang nakitang liwanag. Naintindihan po ba natin? Believe in yourself that you are a chosen one. Amen. Joshua 1:9. Tandaan mo ang bilin ko. Sino nagbibilin? Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Wow. May isang ka lang pangako ng Diyos sa puso mo, dala-dala mo habang naglalakad ka. Paulit-ulit. Wala makakatumbas sa'yo. Naintindihan niyo po ba? Wala ka na pagbabasa ng Word of God, hindi mo pa tinandaan yung binasa mo ng araw ng linggo ka lang nga nagcha-church. Kaya pagdating ng Lunes, ano ka na naman? Balik ka na naman sa lumang katauhan, kaya wala kang believe sa sarili mo. Tandaan mo again, basahin natin. Sabay-sabay din tayo magbasa. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka. Huwag kang hindi kayo naggagalak niyan? May pangako ang Diyos sa buhay nyo? Amen po ba? Yun ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, kung pahalagahan natin. Amen? Parang wala naman tao. Yun po yung mga kapatid, God's promise in the life of His people. Kaya hindi pwede tayo na, hindi ko alam yan, wala akong alam. Kaya yung pananampalataya na araw-araw na may Diyos ka sa buhay, hindi pwedeng mawala yan. So, the last one sa believe in yourself. Jeremiah 29:11. So, alam ko yung memorize nyo yan eh. Ito po yung purely word of God ha. Walang dagdag dito si Pastora ha. Binabasa natin. Sapagkat batid kong lubos, ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Hindi kayo nagagalak? God's plan for you, church? Kaya nga kailangan yung salita ng Diyos. Kailangan yung pangako ng Diyos. Kailangan nyo ibulay-bulayin araw at gabi. Para yung bulong ng kaaway sa puso't isipan mo, hindi mananagumpay. Dahil kung may salita ka ng Diyos, sabihin mo ang pangako na may-ari ng langit at lupa, hindi niya ako pababayaan. Dahil ang pangako niya ay ganito. So, kailangan may memorya yan. Put it in your heart, ponder it in your heart. Alagaan mo yan. Naiintindihan niyo ba mga kapatid? Kaya yun po, ang susi, may salita ka ng Diyos sa puso mo. Ito na po yung naghahari sa'yo, mismo ang Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay mismo siya. Hindi natin naintindihan yan, dahil hindi natin naunawaan na ang Diyos po may pangako sa bawat isa sa atin. Amen? So, mga kapatid, ano pang gusto niyo marinig? Bakit ka ngayon ng hina, nang lulupay-pay? Manatili kang matatag sa iyong pananampalataya. Manatili ka na may Diyos na nakatunghay sa iyo. May Diyos na tutulong sa iyo. May Diyos mo magbibigay buhay sa iyo. Amen? Hallelujah. Kaya ano pa mga kapatid? Hallelujah. Kaya, ano po sabi ng Diyos sa atin? Magpakatatag ka. Be strong. Sige po, pasok po kayo. May mga upuan dyan, bigay. Hallelujah. Amen? Glory to God. Glory to God. Manatili tayong matatatag. Manatili tayong matatapang patungkol sa Diyos. Amen. Exodus chapter 15. Hallelujah.
Marami pong pangako ang Diyos ngayong araw na ito sa bawat isa sa atin. Exodus chapter 15, verse 1 to 4. Ito po yung manatili sa Diyos. Manatiling matatag. Amen? Ito ang inabit ni Moses at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh aking aawitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Si Yahweh ang aking kapangyarihan at ang kalakasan. Siya sa akin nagdulot ng kaligtasan. Siya ay aking Diyos na aking pupurihin. Diyos ng aking Ama, aking dadalakilain. Tuloy muna basa. Sige po, Luis. Siya ay isang mandirigma. Yahweh ang kanyang pangalan. Verse 4. Mga karuwait, kawal ni Paraon sa dagat ng kanyang tinapon, sa dagat na pula, na ilibing mga pinunong Ehipsyo na pawang magagaling. So nakita niyo po kanina, yung sinabi ni Sir kanina about worship. Nakuha niyo po. So napakahalaga po kung naunawaan natin ang kapangyarihan ng Diyos, na makapangyarihan ng Diyos. Ito po ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya lang, kung wala tayong kalakasan kung hindi natin naunawaan na si Yahweh ang ating muog. Siya po lamang ang magbigay sa atin ng kalakasan. So never depart the faith that God has given into your life. Manatili tayong manalig. Kanina po sinabi po doon, ano po yun? Ang una nating binasa kanina. Patungkol saan? Ha? So ngayon, ang pangalawa, paging matatag sa pananampalataya sa Diyos. Amen. Kaya yun po mga kapatid, marami pa. Sige, maya na tayo magbasa ng verse. Magkwento muna tayo about Daniel. Sige, buksan mong Daniel chapter 12. Sa panahong iyon, darating si Michael, ang makapangyarihang pinuno na nagtatanggol sa inyong mga kababayan. Ito po is about end times again. Magiging mahirap ang kalagayan sa mga panahong iyon. At ang matinding kahirapang ito ay hindi pa nangyari mula nang naging bansa ang Israel. Pero ililigtas sa paghihirap ang iyong mga kababayan na ang mga pangalan ay nakasulat sa akin. So, tuloy muna tayo basa, balik tayo mamaya dyan. Bubuhayin ang marami sa mga namatay na ang iba sa kanila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, pero ang iba ay isusumpa at ilalagay sa kahiyang walang hanggan. Nakita niyo mga kapatid, yung binabasa natin ang huling kapanahonang mangyayari. So, marami po sa Book of Daniel, the prophecy, mangyari po mga bagay na yan na ito po nakatala sa Old Testament. Kaya nga, God reminds us to read again because there is always a reminder, a warning before it will happen. Nakuha niyo po? Ang mga taong nakakaunawa ng katotohanan at nagtuturo sa mga tao na mabuhay ng matuwid ay magniningning na parang bituin sa langit magpakailan paman. Do you hear that? Tingnan mo, ang mga taong nakakaunawa ng katotohanan at nagtuturo sa mga tao na mamuhay ng matuwid ay magniningning. Ito po mitiin natin. We share the goodness of God, that there is God that transforms lives if you follow and obey His instruction. Kaya po itong Daniel 12, chapter 12, yun po ang end times na po, ng mga propesya na mangyayari, magaganap. Kaya kanina, balik tayo sandali sa uno. Ano po yung sinabi? Go back to the one. Sa panang iyon, darating si Michael, ang makapangyarihang pinuno sa iyong kababayan, magiging mahirap ang kalagayan. Yun. Magiging mahirap ang kalagayan sa mga panahong iyon at ang matinding kahirapan. Ito ay hindi pa mangyari mula ng maging bansa ang Israel. So it will happen. Balik sa 3 or 4. Pero Daniel, isara mo naman ang aklat na ito at huwag mo na munang sabihin sa mga tao ang mensahe nito hanggang sa dumating ang katapusan. Habang hindi pa ito pinapahayag, marami ang masikap na unawain ng mga mangyayari. Bakit ang kapahayagang ito ngayon, bakit po binubuksan sa atin? Before, hindi tayo nakatutok dito eh. Before, hindi natin pinalagahan ito. Before, wala tayong alam. Hallelujah, praise God.
So, si Sister Baby po, yun na po yung himala ng Diyos. Nabuhay siya, nandito siya ngayon. Hallelujah. Palakpakan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Glory to God. Amen po. Siya po yung patutuo na how God gave her another life. Nakuha nyo? Siya po yung namatay na nabuhay ulit. Naintindihan niyo po? Glory to God. Ayan, patutuo yan, natutuo yan. Pero ito po, pero Daniel, isara mo munang laklak. Ito po yung sinabi sa kanya noon dahil hindi pa panahon. Pero have you noticed, church, this time, na pinapaabot ng Diyos, pinapahayag ng Diyos sa bawat isa, na habang hindi pa ito ipinahayag, maraming magsisikap na maunaway ng mga nangyayari. So, mangyayari po ang kahirapan, mga kapatid. Mangyayari po. Hindi po pwedeng hindi mangyari because it was written for God's people to understand na mga bagay na pahayag na noon pa ng lumang tipan. Sige, tuloy. Pagkatapos niyang sabihin iyon, may nakita pa akong 2 taong nakatayo sa magkabilang pang ng ilog. Nagtanong isa sa kanila sa taong nakadamit ng telang linen na nakatayo sa mataas na bahagi ng ilog. Gaano kaya katagal bago matapos ang mga nakakamanghang pangyayaring iyon? So sila din na nagtatanong. Kasi hanggang ngayon, purihin ang Diyos hanggang ngayon, naabutan ng ating henerasyon na hindi pa naranasan ang kahirapan na hindi pa nangyari sa buong sanlibutan. Pero kung tayong henerasyon na ito naabutan ngayon, ano church ang gagawin natin na preparation? Amen? Sige, tuloy po. Itinaas ng taong nakadamit ng telang linen ang kanyang 2 kamay. Sino kaya to? At narinig kong sumampa siya sa Diyos na buhay, magpakailanman. Sinabi niya, matatapos ito sa loob ng 3 taon at kalahati. Kapag natapos na ang paghirap ng mga mamamayan ng Diyos. Imagine, church, ang sabi dyan, 3 taon at kalahati. Halimbawa, dumating man taghirap, kawalan. O kahirapan na yan. Kung 3 years tayong tagutom, 3 years tayong walang-wala, may pera kaya wala ka naman mabibili. Hello? Bibili ka, wala ka naman mabili. Kasi kanya-kanyang tago na para makasurvive. For 3 years, halimbawa, kahit 1 taon pa lang siguro na wala kang matagumpayan kaya po natin. Kaya nga, kailangan natin ang himala ng Diyos. Kailangan natin ang kapangyarihan mula sa Diyos. Kaya God reminds people na hindi tayo pwedeng maghiwalay sa ating faith sa Diyos. God will make a way to His people. Yun, nabasa niyo pangako kanina? Na may pangako ang Diyos sa bawat isa na nanampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Paano kung wala tayong faith? Because wala tayong narinig, wala tayong nabasa. But God reminds His people, be still and know who your God is. Amen po ba? Sinabi niya, matatapos ito sa loob ng 3 taon at kalahati. Yung nakita yung tagutom noon sa panahon sino po yung ni Joseph the Dreamer? 7 years ba yung tagutom? Naranasan ba nilang tagutom na ginamit siya na siya po nagbigay pakain sa bawat lipi or sa kanyang mga pamilya mismo? So ito po, sabi dito, sinabi niya matatapos ito sa loob ng 3 taon at kalahati kapag natapos ng paghihirap ng mga mamamayan ng Diyos. Ayun po ang nire-remind natin, church. Gusto niyo ba mangyari muna yon? O babalik na si Lord na walang mangyari? Pero kung bumalik na ngayon ng Diyos, harap-harapan, ano sasabihin mo sa harapan ng Diyos? Busy pa ko, Lord Naintindihan mo? Lord, busy pa ako. Maroon pa akong labahan doon. Pwede ba yung sa harapan ng Diyos sasabihin natin? Mayroon pa akong dapat unahin, Lord. Wala tayo idadahilan sa harapan ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, lalo lahat tayo abala. Abala saan? Sige, pumunta ka sa isang street dyan na nandyan lahat. Anong hawak? Ha? Lahat bata, matanda, sabi.
Pupunta ka doon sa food court. Pupunta ka doon sa Mega Mall. Kasi si pastor nagkakape sa Mega Mall eh. Lahat, nagkaharap pamilya. Lahat oh. Yung pagkain doon, matagal na na-serve. Sabi ko, ang tao ginumon ng kadiliman sa isang gadget. Wala nang mag-anak, wala nang asawa, wala nang anak. Dahil naabala na doon. Naintindihan nyo, ang pagkain lumamig na, dami na nakadapo na kung ano-ano. Abala. Dumating na si Lord. Hindi na nakita na si Lord sa harapan niya na. Ano po ang pinagkaabalahan? Ano po ang ating nakita? Naintindihan niyo ba mga kapatid? Bakit po tayo napupuyat? Ano ang pinagkaabalahan mo? Call center ka ba? Panggabi ka ba? O gwardiya ka sa gabi? Kaya sa umaga, wala ka tulog, hindi puyat. Tama po ba dyan, mga panggabi? Yung nagtrabaho ng gabi sa araw ay, hindi nakatulog eh. Hello? Pakikalabit ng katabi nyo na huwag matulog ka mo. Naintindihan niyo po ba? Kaya kahit pamilya, hindi na nagkakilanlan, hindi nagkikita. Ano pong pinagkabalahan? Busy. Busy saan po? Naintindihan niyo po mga kapatid? Kaya yun hindi na malayan, darating na palang mga bagay na katala sa aklat. Na mayroon pong magsinabi ka, mayroon pong mangyayari, magaganap. Makahirapan na darating. Walang paghahanda. Dahil ang tao handang-handang magyaman, yumaman, magkaroon. Bumili ng ari-arian. Magkaroon pa. More. So, nakaligtaan na mayroon po nakatala na babalik ang Diyos. Na may Diyos. Sino nakakilala sa inyo dyan na may Diyos? Naintindihan niyo pa ba? Paano mo nakilala ng lubos ng Diyos sa buhay mo? Kilalang-kilala ba natin si Jesus sa buhay natin? O narinig lang natin sa mga nagtuturo ng ngaral na ang Diyos mo ay napako sa krus. Na-crucify si Jesus sa krus. May Diyos, na-crucify lang yung pag-aalam natin. Hindi mo naunawaan na si Jesus Kristo na isang anak ng Diyos, na makapangyarihang Diyos, ay napako dahil sa iyo, dahil sa akin. Do you hear that? Bakit hindi natin bibigyan pahalaga? Mismo ang Diyos na nagbigay buhay para sa atin. Kasi wala tayong kaunawaan. Kaya pag araw ng linggo, wala pa rin tayong oras panahon dahil abala pa rin tayo sa ating mga nais gawin. Lahat tayo abala sa lahat na ating ginagawa. Lalo na sa mga may kakayanan, ang isip travel dito, travel doon, pasyal dito, pasyal doon, wala na hindi nila alam niya na may darating po mga bagay na pinapaalala ang Diyos na babalik po siya. O may mangyaring kahirapan. God remind people, come back to God. Repent, magsisi ng kasalanan. At bigyan natin siya ng palaga sa ating buhay. Have you noticed, church, minsan, sabi mo sa inyong puso, nandun ka, nagmukmuk ka sa isang tabi, walang nagmamahal na sa akin. Ako na lang mag-isa. Wala na akong kausap. Wala nag-encourage sa akin. Ano kaya naramdaman ng Diyos, na makapangyarihan ng Diyos, na napako sa krus para sa kasalanan ng buong mundo? Na hindi siya kinilala. Na hindi siya binalikan at sinabihan, Panginoon, napakabuti mo sa buhay ko. Ako isang makasalanan, ngunit tiningnan mo ako, binigyan mo ako palaga, kahit sa aking karumihan. Yun po, gratitude to the one who gave His life for all of us. Maibigay lamang natin po pagbalik loob. Sambahin siya, purihin siya, palagahan siya, higit pa sa lahat ng bagay. Higit pa sa ating buhay. Kaya nga araw ng linggo, ibigay mo na sa Diyos. Seek ye first His kingdom. Natakot ka mawalan, lalo ka mawawalan. Ang Diyos nga source of everything. He owns everything in this world, even your life.
Sayang kita eh. Wala ka na talaga makikita pag hininto ng Diyos yan. Tinanggalan ng Diyos ang buhay natin, wala ka na talaga. Wala ka patunguhan. Wala ka na pang karian. Pero sabi kanina, nabasa natin, there is a great reward kung bigyan natin ng pananampalatayang lubos ang ating Diyos. Are you there? Biro mo yun, no? Gusto ng Diyos, sandali lang yung kahirapan mangyari. Dahil mayroon pang mga mamamayan, yung mga hinirang pinili na ng Diyos, na bago ng Diyos, nagawa ng Diyos, sumunod sa Diyos. So hindi rin pahabain ang mga bagay na mangyari maganap sa sanlibutan ito. Sige, tuloy mo natin, Luis. Hindi ko naintindihan ang kanyang sagot, kaya tinanong ko siya, ano po ba ang kalabasan ng mga pangyayaring iyon? Ito mga propesya po sa darating na mga panahon ito. At naabutan tayong henerasyon ngayon, nabuhay tayo. Sumagot siya, sige na, Daniel. Hayaan mo na iyon dahil ang sagot sa tanong mo'y manatiling lihim at hindi maaring sabihin hanggang sa dumating ang katapusan. Wow. So hindi manatiling lihim. Kahit ano gagawin natin yan, sinabi naman dyan, hanggang sa dumating ang katapusan. Yun lamang po ang pangambahan natin kung wala tayo tunay o tamang relasyon sa ating Diyos, hindi natin maranasan ang pangako ng Diyos. Amen? So, tuloy po dahil basa. Marami sa mga nakaunawa ng katotohanan ang lilinisin ang kanilang buhay. Handa ba kayo linisin kayo ng Lord? Wow! Talaga? Eh, mawawala ka ng cellphone, matutuwa ka ba? Isang oras lang walang cellphone. 2 oras. Matutuwa ka kaya? Wala ka ng panonoorin. Intindihan mo? Di ba, pag wala ka ng cellphone, tingnan mo yung bata dyan sa likod. Sana ba yung natatay nanay dyan? Bakit umiiyak? Kinuha ang cellphone eh. Nagwawala yung anak. Hindi lang doon. Nakita ko rin sa mga apo ko yan na bata pa, maliit. Ayaw bibigay yung cellphone. Nagwala. Sabi ko, ako magdisiplina yan. Patirahin mo dito yan. Naintindihan niyo po kasi ang magulang, again, I repeat this, para hindi masturbo sa kanya din ginagawa, cellphone din, no? Bigyan din ng cellphone yung bata. Totoo ba yun? Huwag niyo i-deny yan. Kasinungalingan pag sinabi hindi totoo yung sinabi ni Pastora, mag-cellphone ka na lang dyan kasi yung nanay may pinapanood na Korean. Telenovela. Diyan muna kayo. Yung anak, ilang oras na doon, no? Take a nap. Get your cellphone. Nagwawala. Hindi masaway ng nanay. Siya rin eh. Tama po ba? So, sabi ito, marami ang sa mga makakaunawa ng katotohanan ang lilinisin ng kanilang buhay. At maunawaan nila ang mga sinasabi ko. Pero ang masasama, ay patuloy na gagawa ng masama. Yun ang masakit. Ang masama ay patuloy na gagawa ng masama at hindi makaunawa ng mga sinasabi ko. Sino hindi nakaunawa dyan sinabi ko ngayon? Wala, may sumasagot. Ibig sabihin, nakaunawa kayo lahat. Naintindihan niyo po, palakpakan natin ng Diyos. Kasi sabi dito, ang masama lang hindi makaunawa eh. Ibig sabihin, naunawaan yung binabasa natin ngayon. Dahil naunawaan nyo, ibig sabihin, hindi kayo masama. Wow, diyan tayo magaling eh, no? Hindi tayo masama. Hindi makakaunawa ng mga sinasabi ko. Tuloy po, Kuya Liz. Lilipas ang 1,200, ano yung magbasa sa Tagalog? 1,290 araw mula sa panahon ng Sorry, kasi sino marunong magbasa? 1,200 siyam na po. Okay. Araw mula sa panahon ng pagpatigil ng araw-araw na paghandog at paglalagay ng kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo hanggang sa dumating ang katapusan. Nakita niyo po mga kapatid, alam na alam ng Diyos ang mga mangyayari na kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Ano po kaya itong kasuklam-suklam na bagay na marami po ay tumalikod sa kanilang pananampalataya?
yung makamundong bagay, mga sanlibutan bagay, mga bagay na nag-angkin sa kanilang puso at kaisipan. Ito po ang bunga ng kasalanan. Kaya hindi nagpatuloy ang marami because of sin. The wages of sin is death. Amen? Hindi nagpatuloy dahil ang kasalanan ito po'y nagadlang sa pagsunod, sa paglilingkod sa ating Diyos. Kaya yan ang kasuklam-suklam. Pag sinabi kasuklam-suklam, you are governed by the spirit of darkness. Amen? So, sabi nga natin, huwag tayo maiwanan. Ayaw natin pahawak sa kadiliman pag sumunod tayo sa Diyos. Sige, tuloy po. Ayan. Ikaw ba yan? Mapalad ang naghihintay at nanatili hanggang sa matapos ang, again, 1,335. 1,335 days. Manatili hanggang sa matapos ang ganitong bilang ng araw. Bakit mapalad kaya? Sige, tuloy natin. At ikaw, Daniel, ipagpatuloy mo ang iyong gawain. Mamamatay ka, pero bubuhayin kang muli sa mga huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala na hinanda para sa iyo. Mga Daniel dyan. Ano po sabi? Ipagpatuloy mo ang iyong gawain. Mamamatay ka, pero, may pero, bubuhayin kang muli sa mga huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala na inanda para sa iyo. So, hindi lang si Daniel to. Pwede rin to sa pangalan mo. Para sa ating lahat itong paalala ng Diyos. Kaya hindi natin pwede baliwalain. Nakatala po sa Biblia, the book of life. Tuloy po, sige po. Tapos na. Sige, tuloy natin. So nakita niyo mga kapatid, na mga bagay na nagpigil sa pagsunod. Hallelujah! Ang bunga ng kasalanan, ito po ang marami hindi nakapagpatuloy. So ang tanong ko ngayon, bakit ka busy? Anong sagot? Na wala kang oras panahon sa Diyos. Dahil sa pagkakitaan, dahil sa edukasyon, dahil sa profesyon, dahil sa kasaganaan, dahil sa kayamanan, dahil sa kawalan, dahil sa kahirapan. Yun ang maraming sagot. Mahirap kami, kailangan namin kumita eh. Mayroon kami, kailangan namin mamasyal eh. Naintindihan niyo po? Mag-travel, bumili, may bibiliin kami mga ari-arian, kailangan namin pumunta doon. Eh, kailangan namin makapundar ng gamit. Kailangan namin makabili ng mansyon. Naintindihan niyo po ba? So, yun po nagadlang paano makasunod sa Diyos. Maraming bagay na hindi natin naunawaan. Balik tayo sa 4. Sige po. 12 verse 4. Ano po dyan sabi? Pero Daniel, isara mo muna ang aklat na ito at huwag mo muna sabihin sa mga tao ang mensahe nito hanggang sa dumating ang katapusan. Habang hindi pa ito pinapahayag, marami ang magsikap na maunawain ang mga nangyayari. So ito po, hindi pa nga pwede bubuksan sana, hayaan na lang mag-ano. Pero here in this place, bakit binibigay ng Diyos sa atin ngayon? Palala. Bakit ang Diyos po bukas na bukas sa Book of Daniel, the prophecy? Dati hindi natin pinapansin to, hindi ko inaano to, mahalaga lang New Testament. But we need to go back. Dahil ang Old Testament po, anino po ito. Hindi tayo nakarating ng New Testament kung wala pong anino na Old Testament. Dito pong kasaysayan, paano nag-create, ang creation, the God the Father, the God the Son, and the God of Holy Spirit, na wala nangyari ang mga bagay kung hindi ang creation ng Ama sa langit. Na kung hindi dumating si Jesus Christ, walang salvation na mangyari sa ating mga buhay. At kung hindi siya namatay, umakyat sa taas sa langit, bumaba ang Espiritu Santo, walang Espiritu Santo ngayon na ating kasama, lumakad, humakbang araw-araw. So lahat po yun nakatala. So ang tanong mga kapatid sa lugar na ito, ano po ba ang buhay mo ngayon sa harapan ng Diyos? Gaano ka na ba kasigasig, makaunawa na ang Diyos na mahalaga, number 1 dapat sa buhay mo?
Sa kapanahunan ngayon, ang siyensya po ang binigyan palaga ng marami. Yung knowledge po about the science. Yung mga doctorate po yan sa mga medicine, sa mga gawa po ng pharmaceutical, doon tayo nakabase. Pero ng panahon na wala pa yan, herbal things, magtanim ka lang ng bayabas, nguyain mo, lagay mo sa, mukha niyo po, may sugat, nguya lang bayabas, pigaan mo lang yun, galing na. Ano yun? wala na antibiotic. Naintindihan nyo ngayon po, lahat na nanangan sa gawa ng tao. Pero sabi nga, lumalang ang Diyos ng mga hayop para may pagkain ng puno, mga vegetables, may bunga para lahat po mabigyan ng pagkain. Ganon po kabuti ang Diyos. But this time, may doktor, takbo agad sa doktor. May ospital, takbo agad sa ospital. Nakalimutan, lumuhod muna, humingi ng tawad sa Diyos para bigyan ng Diyos ng kagalingan. Amen po ba? Again, I mentioned natin Mr. Baby. Sa ospital siya, almost 2 months ba? 2 months sa ospital. Kung di kaya siya nanalangin, buhay siya ngayon? Palagay nyo. Kung wala may nanalangin sa kanya, binigyan pa kaya siya ng mahabang buhay ng Diyos? Of course, nanalangin si sister, umiiyak sa Diyos. May nanalangin, Lord, bigyan mo pa ng buhay, bigyan mo pa ng kagalingan, bigyan mo pa siya ng lakas, restore her for your glory alone, Lord. Yun po yun mga kapatid, kaya kailangan tayo ng bawat isa. Kailangan ng bawat isa, manalangin sa bawat isa. Bakuran natin ang panalangin ng ating kapamilya sa lugar na ito, ang ating sambahayan, ang ating mga Jerusalem, our own Jerusalem. Kaya nga pamilya you help one another. You bless one another through your life. Are you there? Hindi pwede tayo mabuhay. No man is an island. Hindi ka pwede na, hindi ako lang. No. Kailangan mong manalangin para sa kapwa mo. Yun po nais ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga akala natin may alam tayo, technically, yung gawa ng tao, yun ang ating sinamba. Kagaya yung na-mention ni Sir kanina. Si Adan at Eva nagkasala, mas binigyan pahalaga yung bulong ng serpente. So sa magbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad, magpakumbaba sa Diyos, mas binakinggan yung bulong at hindi binigyan pasalamat, humingi ng tawad sa Diyos. So palayas tuloy sila sa hardin. Nakita niyo po yung kanina exhortation ni Sir? Na bigyan natin palaga naglalang ng langit at lupa. Bigyan natin palaga nagbigay buhay. Yung nagbigay na sa atin ng lubos na kaligtasan. Amen? Kaya wala naman tayo ibang ituturo dito Maliban ang turo ng Diyos na magbalik loob tayo sa Diyos, humingi ng kapatawaran, magsisi ng lahat ng ating mga kasalanan at lumakad na matuwid sa harapan ng Diyos. Nothing else. Hindi mo na pwedeng balik-balikan yung tradisyon mong reliyon. Hindi mo na pwedeng balik-balikan yung kaunawaan mo patungkol sa mga bagay ng turo ng tao. Ang katuruan ng salita ng Diyos. Kaya nga salita ng Diyos, which is the Word of God, can encourage everyone na may Diyos, na makapangyarihan Diyos, na makapagbago ng buhay mo. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Kaya tama yung ginagawa niyo mga nanay at tatay, na dinadala niyo ang inyong pamilya sa harapan ng Diyos. Sinong nanay tatay dito na nung maliit pa yung mga anak, unang lumaki na kahit yung wala pang pamilya, mga anak, halika kayo, pag-pray tayo. Sino nang gumawa niyan? Pasura yun nila kasi hindi maiwanan yung naintindihan nyo? Yun na pong buhay ngayon. Nandun na sa lamesa, kumakain na lahat. Hawak pa, kanya-kanya hawak. Nag-serve na yung nanay, puro cellphone sinerve at saka charger. Wala makain Naintindihan niyo po, napanood niyo pa yun, nagalit na yung nanay. Tinanggalan lahat ng pagkain, nilagay lahat ng mga gadget sa harapan. Sige yan, kainin niyo. Naintindihan po ba natin ating mga maling gawi sa harapan ng Diyos? At church, akala natin exempted tayo minsan, okay lang tayo Wala okay ko, tama ang ginagawa ko, no. At tayo po subject sa last judgment day. We cannot judge anybody or anyone else.
But in the judgment day, kanya-kanya tayong harap sa harapan ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Kanya-kanya tayong harap sa pinaka-judge. Handa ka na bang humarap? Ano sasabihin mo sa Diyos kung dumating ng araw na yun? May mukha pa ba tayong harap sa Diyos, mga kapatid? Mga nanay, tatay dyan, mga kabataan, kung tayo po hindi ngayon gumagawa ng tama sa harapan ng Diyos, mayroon ka pa ba yung pagmumukha sa harapan ng Diyos? Kung hanggang ngayon wala ka pang pagsunod sa nais ng Diyos. Amen po ba? Kaya hindi pwede tayong never give up. Sabihin mo sa takatabi mo, never give up. Sino na yung nagpaplano, give up na? Ayoko na. Sabi ng Diyos, never give up. 2 Corinthians, chapter 4, Corinto 8, 12. Sige. 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 12. Sige, sa aming pangangaral, ginigipit kami sa lahat ng paraan. Listen, church. Pero hindi kami nalulupig. Yun ang sinasabi ko. Sabihin mo sa katabi mo dyan, never give up. Kung minsan kami ay naguguluhan, pero hindi kami nawawala na, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Minsan ayaw na pagod na Pagod na kakatakbo. Di ba minsan mga atlet, napapagod din? Sino napapagod na dito? Wala, no? Napagod na yung bata, yung 5 taong bata dyan. So, sabi ng salita ng Diyos, never give up. Amen? Sa aming pangaral, ginigipit kami sa lahat ng paraan. Pero hindi kami nalulupig kung minsan kami ay naguguluhan. Pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Tuloy po, sige. Maraming umuusig sa amin. Ngunit hindi kami pinabayaan ng Diyos. Yun, lagay mo sa puso, isip mo dyan. Kung minsan sinasaktan kami, ngunit hindi natuluyang napapatay. Ito, nangyari pa pala physical. Amen po ba? So, 10. Lagi kaming nasa bingit na kamatayan tulad ng nangyayari kay Jesus para sa pamagitan ng aming buhay ay makita rin ang buhay ni Jesus. Naranasan nyo na ba yan mga kapatid? Habang sumusunod ka sa Diyos, may pagsubok. Habang sumusunod ka sa Diyos, maraming pag-uusig. Naranasan nyo na po ba yan? Pero bago nangyari sa iyo yan, nangyari na po kay Jesus Christ. Amen? Sa pamagitan ng aming buhay, makita rin ang buhay ni Jesus. Kaya never give up. Tuloy lang tayo. Tuloy lang sa takbuhin ito. Sige po, 11. Amen? Lagi kaming nasa binggit ng kamatayan dahil sa paglilingkod namin kay Jesus. Para sa pamagitan ng aming katawang may kamatayan, makita ng lahat ang buhay ni Jesus. So may pagtitiis mga kapatid. Kaya give up ka na ba? May pagtitiis po ang paglilingkod. Mamili ka na lang kung tuloy ka pa o hindi. Pero may reward po yung nagpatuloy. Ang kaharian ng Diyos habang buhay, kasama natin ang Diyos. Kaya never give up. So, 12. Maaring mamamatay kami dahil sa aming pangangaral, pero ito naman ang nadudulot sa inyo ng buhay na walang hanggan. Di ba kayo natutuwa sa binasa nyo? Dapat pasalamat tayo sa Diyos na may mga ngaral. May nagtuturo, may naglilid. Dahil kung wala, lahat po chaos, lahat yan, bulasok yan sa impyerno yan. Kasi hindi naturuan. Pero habang may nagtuturo, may nangangaral, magpasalamat tayo sa Diyos. Pero ito naman ang nagdudulot sa inyo ng buhay na walang hanggan. Amen? Kasi kung naturuan na tayo lahat sa church na ito, lahat tayo mabuti. Wala nang masama. Amen? Yun pong nais ng Diyos, lahat maturuan ng tama. May nabubuhay na naturuan na rin ng Diyos. Kasi kung walang magtuturo, walang buhay na walang hanggan. So next. Sinabi ng kasulatan
Sumasampalataya ako kaya nagsalita ako. Ganon din ang aming ginagawa. Sumasampalataya kami, kaya nagsalita kami. Kaya yun sinasabi, much is given, much is required. Hindi pwede pong, kailangan po makita rin sa ating buhay. Kahit anong turo natin, kung mismo tayo hindi rin naturuan, wala tayong maituturong tama. Are you there, church? Kaya yun pong lagi may salita ng Diyos para paalaalahanan ang lahat na kailangan. Hanggang dyan na lang po. So, are you there? So, ano sabi? Never give up. Kaya, lagi po tayo magpasalamat sa Diyos. Be grateful, church. Be grateful that God has chosen you to be saved. Magpasalamat ka sa Diyos dahil narito ka, nakarinig ng ebanghelyo ng salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Be grateful na may Diyos ka, nakatungay sa iyo, nagpaalala sa iyo, nababalik siya muli, nadarating siya muli para sa iyo. Amen po ba? Hallelujah. Psalm 100, chapter 4. Awit. Hallelujah. Yes. Pumasok kayo sa kanyang templo na may pagpapasalamat. Be grateful, church, ha? At pagpupuri. Yun po sinabi kanina ng exhorter natin. Magpasalamat kayo at magpuri sa kanya. Ito lang yun. Kung may buhay ka ng ganyan, it means you know the Lord your God. Be grateful na may Diyos ka na. Napasalamatan, pumasok kayo sa kanyang templo na may pagpasalamat. Pagpupuri, magpasalamat kayo at magpuri sa kanya. Ito lang, maibigay mo. Ba't hindi mo pa rin maibigay? It means, may kaunawaan ka na or walang kaunawaan ka. Yun lang din yun, mga kapatid. Filipos 4:6. Amen? Hallelujah. Huwag kayong mag-alala. Sa anumang bagay. Sa halip? Ilapit kay Pastora? Parang mali, no? Sa halip, palilapit sa Diyos ang lahat ng pangailangan nyo sa pamagitan ng, panalangin o naman? Ganon ka na ba? Ikaw, ganon ka na ba, kapatid? Ikaw na magtanong sa katabi mo, ganon ka na ba? Be grateful. Amen? Dapat ganun ang puso natin. Marunong tayo magpasalamat sa Diyos na nilalang ka ng Diyos na may liwanag dahil ang Diyos ay liwanag. Sige, awit 107 verse 3. Psalm 107. Binabalik lang natin yung may pangako ang Diyos. Hallelujah. verse 1 to 3. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil, siya ay mabuti, ang pag-ibig niya ay magpakailanman. Pag wala ka talagang pasalamat sa Diyos, yun po yung ungrateful ka. Wala ka talaga. Wala kang kaunawaan. Yun ang sabihin mo sa Diyos araw-gabi. Lord, salamat talaga, Lord, salamat. Ako bang nagluluto? Salamat, Lord. Salamat. Yung gula, kasi nakuha mo yung timpla eh. Salamat talaga, Lord. Naku, panalo, Lord. Intindihan niyo po? Dahil ang lahat ng bagay mula sa Diyos. Talento man yan mula sa Diyos. Karunungan mula sa Diyos. Kaunawaan mula sa Diyos. Yung source of everything is the Lord our God. Sige, Okay. Sabihin ninyo ito kayo na iniligtas niya sa kamay ng mga kaaway. Saan kayo niligtas? Dahil kung wala kang Diyos hanggang ngayon, kailangan mo na simulan mo na pag-ariin sa buhay mo. Parang kaligtasan ibinibigay na ng Diyos sa buhay mo. Completely. Amen? So, 3. Sige po. Dahil tinipon niya kayo mula sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Verse 4. May mga taong naglalakbay sa ilang, hindi nila makita ang daan,
papuntang lungsod na maaari nilang tirhan. So, nakita po natin, be grateful. Dahil kung hindi sa Diyos, hindi kayo nagkakilala sa isa dito sa lugar na ito. Galing doon sa Block 5. Kenneth? Saan pa doon? Taga saan kayo? Block 18? Bakit kayo nagkaroon ng pagtitipon ngayon? Nagkilan lang kayo sa isa't isa dahil pasalamat ka sa Diyos dahil mayroon ka ng kapamilya mula sa Diyos. Amen! Yun lang din mga kapatid. Bakit hindi natin pahalagahan ang turo ng Diyos, pangangaral? Mahirap magtuturo Pero masaya. Dahil sa Diyos tayo naglilingkod. Gusto ko lang bahagi ko sa inyo Sabi ng mga tao yung Marites sa Amerika, Rafa, ang bata pa nasa mo, ba't hindi mo pagtrabahuin? Nakuha niyo po? Sayang kita, dolyar. Hindi naman nila naunawaan na mas mataas pang ang katawagan ko sa presidente ng bawat bansa. Naintindihan niyo po ba? Once you serve the Lord your God, you have the highest calling in this world. Hindi niyo naintindihan yan Pag ikaw sumunod mismo sa may-ari ng langit at lupa, you have the highest authority God has given to you. Naintindihan niyo po ba yun? Yung presidente ng Pilipinas, although sumunod din sila governance, pero tao yung pinaglilingkuran nila, may bayad. Malaki po sweldo ng mga kabinete na yan, ng Senado, ng Kongreso. Kaya nangungurap pa iba, hindi kontento. Naintindihan niyo po ba? Pero tayo na sa Diyos. Unlimited blessing. Because the eternal God that prepared His kingdom for His people, ay binigay niya na, pinagkaloob niya na. Kaya yun, pinagtrabahuan natin ngayon, na hindi tayo mahulog, bulusok sa kasalanan o sa kasamaan para mayroon na tayo na pundar na bahagi sa karyaan ng Diyos. Ikaw ba, may naipundar na para sa karyaan ng Diyos? Nakabili ka na ba ng haligi para sa kwarto mo sa langit? Mayroon ba? Mayroon. Kasura nung nakabili. Sa pagiging matuwid na pamumuhay, lumakad ka sa katwiran ng Diyos na walang pag-alinlangan, na wala pong kasinungalingan, then nakapundar ka na ng haligi, isa-isa, hanggang makompleto ng kwarto mo doon sa kaharian ng Diyos. Are you there? Yung iba, kahit pa ako, wala pa Bakit po? Wala pa faith. Wala talaga pananampalataya na may Diyos. Tanong mo nga, mayroon ka na ba pako sa langit? Sige nga. Ano sagot? Hindi ko alam Kasi napurol pa yata yung pako ko. Napako talaga. Naintindihan niyo po ba? Yung pako mo na kinalawang na, napurol pa. Hindi pa tatalab. Nakuha niyo po mga kapatid. Paalala ito sa atin lahat. Walang exempted. Kasi minsan relax tayo. Akala natin, okay na tayo sa harapan ng Diyos. Marami pang ayusin sa ating mga buhay. Puso, kaisipan, pananaw, paningin. Kaunawaan. Walang kaunawaan. Glory to God. Hallelujah. Ano man ang gagawin nyo, ano man ang gawin nyo ito na buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglingkuran nyo at hindi ang tao. It's very clear, church. Narito kayo, hindi kay Pastora. Narito kayo, hindi kay Pastor Ben. Narito kayo, hindi kay brother, kay sisters, o sa mga nagtuturo. Narito ka dahil para nais mong maranasan pa ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Ayan maliwanag po ba? Kaya work hard for God's kingdom sa pamagitan ng matuwid na buhay. Ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan.
Yung loyalty sa Diyos, hindi sa tao. May pagsubok man, may sitwasyon man, tuloy lang tayo. Never give up serving the Lord your God. Dahil sabi nga dyan, ano man ang gawin nyo ito ng buong puso na may katapatan para sa Diyos. Amen? Hindi tayo naglilingkod sa tao, mga kapatid. Kaya mayroon ka man katinagan dyan, nakita ko na naman pagmumukha niya, ayoko na dyan. Mayroon pa ba tayong isip niyan? Of course, wala na. Kasi ang mga tao na pumapasok dito, natuturuan ng tama na huwag magtanim ng sama ng loob, puot, galit, hinanakit o inggit sa kapwa. Amen! Are you there? Yun lang po, mga kapatid. Kaya hindi natin pwedeng magtangi tayo ng tao, wala. Hallelujah. Tama po ba, Kolosas? Sige, ano sunod? Mayroon pa ba? Alam naman ninyong may gantimpala. Ayun, may gantimpala ka na naman. Alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon. Dahil si Kristo na Panginoon natin ang siya. Naintindihan mo bang ginagawa mo ngayon? Bakit ka narito? Ba't kailangan natin magpatuloy? May gantimpala ka sa Diyos, sa Panginoon natin, si Kristo Jesus. Dahil kung alam mo ang pinaglingkuran mo ay Diyos, hindi ka hayaan ng Diyos, pabayaan ng Diyos, o hindi ka iwanan ng Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos ay sasamahan ka pa ng Diyos. Are you there? Kaya huwag ka mag-isip, nag-iisa ka dyan. Lagi mo kasama ang Diyos. Amen po ba? Kaya minsan kasi ang ating mindset, pag nakapokus yan sa mga bagay, feelings, emotion, damdamin, masaktan talaga. Hello? Feelings. Emotional ka masyado. Wala ka na dapat ganyan. Isipin mo na lang paano nagbayubay sa krus ang Diyos na nabigay ng kaligtasan para sa buhay mo. Amen? Yan o. May gantimpala, wala. Sabihin mo sa katabi mo, baka nabingi na naman. May gantimpala ka. Kaya magpatuloy ka. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Sige po. Hallelujah. Ngayon, okay kapatid. Nasa iyo na lahat. Binigay ng kaunawaan ng Diyos, karunungan, kaligtasan, tagumpay. Ano sabi? Sabihin mo sa katabi mo, stay humble. Intindihan mo? Yun ang hindi mawala dapat sa totoong Kristiyano. Stay humble. Proverbs 22 verse 4. Proverbs 22, 4. Sige, basa. Ang paggalang sa Panginoon ay pagpakumbaba. Hello, church. Pagpapakumbaba ay magdudulot sa inyo ng mahabang buhay, kayamanan at humbleness to God. Stay humble. May narating ka man, may naabot ka man, may naunawaan ka man, remain. Yung hindi ka nagmataas, hindi ka nagmalaki, dahil ang Diyos po, tanda ng paggalang sa Diyos. Amen? Yun po yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. Humility and humbleness to God. 1 Peter 5, verse 6. Pero ang daming binibigay ng Lord sa inyo. Wala pa kayo natutunan yan. Talaga purol na isip mo. Naintindihan niyo po ba? Proverbs, 1 Peter, sige, 1 Peter chapter 5. Kaya magpasakop, ayun. Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. Sino magpaparangal sa inyo? Hindi ako. Hindi ang mga ngaral ng tagapagturo. Ang Diyos ang magparangal sa inyo. Yun na lang antayin natin. Antayin mo yan. Darating po yan. Masaya ka ba? Hindi. Tingnan mo ang katabi mo kung may saya pa yan. Wala na. Diba? Hello. Yun po yun. Ayaw natin hindi ka masaya. Gusto natin masaya tayo lahat. Di po ba? Dahil ang kagalakan, ang kapayapaan
It means, pag-aari ka na ng Diyos. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Again, ano pang isang makikita natin na nais ng Diyos sa buhay natin? Be kind. Ano sabi? Ano kayo sa Tagalog ang be kind? Ha? Na maging mabuti. Okay, Episo 4:32. Malapit na tayo matapos, huwag kayo mainip. 4:32. Sa halip, ano? Maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa. Maliwanag ha? Nabasa mabuti. Hindi yung gaya ng pagpatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Are you there? Di ba kayo masaya sa binasa nyo or ayaw nyo pa magpatawad? Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Ituturo talaga ng Diyos to sa bawat isa sa atin. At magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Kung hindi ka marunong magpatawad, sabi ng Biblia, hindi ka rin mapapatawad ng Diyos. Sa Our Father po yan na dasal. Our Father who art in heaven, forgive those trespass against us and lead us not. Kaya kung hindi kayo marunong magpatawad, walang kapatawaran tayong tatanggapin mula sa Diyos. Are you there? So, binasa natin hindi. Binasa mo ha, kaya tandaan mo yan. And again, ano ba dapat makita sa totoong Kristiyano? Ano dapat makikita? Laging nakangiti. Yun kanina ng opening natin, keep smiling. Hello? Kailan mapagkamalang ka na naman buang eh? Buang again. Hallelujah. Pag ngiti-ngiti ka dyan, sabihin na sira na, wala na. Sige, basa. Awit 126 verse 2. Ito, last verse na tayo. Okay, sige. Psalm 126 verse 2. Awit. Ano sabi? Kami ay nagtatawanan. Oh, yun. At nag-awitan dahil sa kagalakan. Yun pala yun. At sinabi ng mga bansang hindi kumikilala sa Panginoon, gumawa ng dakilang bagay ang Panginoon sa kanila. So ano nakita? Pag nakita kang keep on smiling, ibig sabihin, wala siyang problema. Naintindihan, kaya lang, pag hindi naunawa ng iba, may tayad. Pero sabi diyang salita ng Diyos, kami ay nagtawanan at nag-awitan dahil sa kagalakan. At sinabi ng mga bansang hindi kumikilala sa Panginoon, gumawa ng dakilang bagay ang Panginoon sa kanila. So ganun din sa ating mga kapatiran o mga kapitbahay, pag nakita ka laging masaya, hindi pwedeng hindi sila lalapit sa iyo. Gusto nila ma-impart yung galak sa iyo. Kaya hanap-hanapin ka nila. Pag wala ka, hindi na sila masaya. Are you there? Pakita niyo yung pinakamaganda, the best smile niyo nga sa kaharap niyo. Dali na! Nahiya pa pati ngiti. Mahirap. Sige, Psalm 34 verse 5. Malapit na tayo matapos. Amen. Psalm 34 verse 5. Ang mga umasa sa Kanya ay nagniningning ang mata sa kaligayahan. Wow. At walang bahid ng hiya. Di, walang hiya to ha. At walang bahid ng hiya sa kanilang mukha. Biblikal lahat no? Sige, may salubong kayang busangot. Lalapit ka pa kaya? Iiwas ka na, no? Kasi nakita mo, tigre na yung mukha eh. Tiger look pa. Naintindihan nyo? Ang mga umasa sa Kanya ay nagniningning ang mata sa kaligayahan at walang bahid na hiya sa kanilang mukha. Ito po dapat nakita na sa ating mga kapatid. Ito na po yung dapat ang napansin sa atin na lagi po tayo mangiti. Proverbs 15:13. Kawikaan 15:13. Sige.
Malapit na. Marami pong binibigay ng Diyos ngayon na tugon sa inyong problema. Kapag ang tao ay masaya, nakangiti siya. Ngunit kapag ang tao ay malungkot, mukha niya ay nakasimangot. Ikaw ba yan? Tuntuan si sister yun. Ano daw sabi? Kapag ang tao ay masaya, nakangiti siya. Ngunit kapag ang tao ay malungkot, mukha niya ay nakasimangot. Hindi natin maitago, no, mga kapatid? Pag may makasalubong na ngayon dyan na busangot, umiwas-iwas ka na, baka ikaw po yung ikaw mapagbuntungan ng kanyang galit. Ecclesiastes chapter 3, verse 4. No, ilan na lang? Mga 2-3 na lang. Sige. Hallelujah. May oras ng pagluha at may oras ng pagtawa. May oras ng pagluluksa at may oras ng pagdiriwang. So, biblical lahat pong nangyayari sa ibabaw ng mundo. Kaya may mga bagay po na mahirap ipaliwanag, but then God has spoken na tayo po ay nabago na ng Diyos. Sige, awit 30:11. Psalm 30, verse 11. Ang aking kalungkutan ay pinalitan nyo ng sayaw ng kagalakan. Hinubad nyo sa akin ang damit na panluksa at binisan nyo ako ng damit ng kagalakan. Ito na po yung transformation of life for those na kilala si Jesus personally. For those na bago na ng Diyos. Transform life because of God's life in His life. Naintindihan nyo? Dati talagang, tingnan mo ha, tingnan nyo mga kapatid. Bakit ang mga tatay noon o mga tao, babae man lalaki, bakit? Inuman tayo. May problema ako eh. Diba? Sino ganon? Bibili na ng gin, bilog yan. O tatagay na yan kasi may problema eh. Bakit? Akala yung alak o yung inuming panglasing nakapagbigay ng dulot ng kagalakan. Hindi nila problema pala, sitwasyon. Pero sabi nga dyan, ang aking kalungkutan ay pinalitan na ng sayaw ng kagalakan. Hinubad niyo sa akin ang damit ng panluksa. Ito na po yung ginawa na ng Diyos sa atin, mga buhay, mga kapatid. Diba? Sino ba ang mga kaklase ko dyan dati sa inuman? Nakita niyo po, nang nabago ka na, bakit ayaw mo na uminom? Dahil may galak ka na sa puso. God's life in your life. Na-transform ka na sa kanyang kaningningan because sumunod ka na sa Diyos. Amen! Lucas 6. Amen. Luke 6. 2 verse na lang. Sige, 6:21. Ito po, kailangan lagi tayong may galak ha. Mapalad kayong mga... Sino nagutom dyan? May pagkain tayo dyan, mamaya. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon dahil bubusugin kayo. Mapalad kayong mga umiiyak. Ngayon dahil tatawa kayo. Bakit kaya? Amen? Bakit kaya po may sinasabi ng Diyos yan? Sa kabila ng ating kalungkutan, mayroon tayong kagalakan. Dahil alam natin ang Diyos natin ay magbigay ng kagalakan. Amen! Yun po yung pangako niya lagi. So, the last verse. Dito na tayo magtapos. Sige, Nehemiah 8:10. Nehemiah, Old Testament. 8:10. Ayan, last verse. Sinabi pa ni Nehemiah, magdiwang kayo, kumain ng masarap na pagkain at uminom ng masarap na inumin. Bigyan nyo ang mga walang pagkain dahil ang araw na ito ay banal sa Panginoon. At huwag kayong mabalisa dahil ang kagalakan binigay ng Panginoon ay mapagpapatatag sa inyo. Amen? Hindi po ba yun ang ginagawa natin every Sunday dito?
Nagsalo-salo tayo na may kagalakan sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng Jesus. God gave us strength and joy, the gatherings of the saints of God. Amen? Kaya nga sabi ko, at huwag kayong mabalisa dahil ang pagkagalakang binigay ng Panginoon ay mapagpatatag sa inyo. Yun bang nais nating buhay? Then obey God and follow God's instruction. So kanina, ang ating tinalakay is about hallelujah. Kaya parang nagbibigay lang tayo paalala sa inyo eh. Kasi akala natin, wala po pangako ang Diyos. So believe in yourself. Manatili, matatag, be strong. Stay strong. Never give up. Be grateful. Work hard. Sabi po dito, stay humble, be kind, and keep smiling. Ito po ang mga powerful words na ating natutunan ngayon. Are you there? So, again, ang yung pinaka-importante, never give up. Hallelujah. Amen? Kasi iba sawang-sawa na eh. Saan? Kasaan ka na yung sasawa? Hello? Pag nakita natin yung ating sarili lagi at tayo naging makasarili, samang-sawa na tayo. Di po ba? Pero kung hindi ka makasarili, never give up. Amen? May natutunan. Nais sumunod sa Diyos. May pangako ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Diyos.